Magandang araw po muli mga Karo House. Ayan, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So, nandito tayo sa Phase 3. Yan, araw po ng Sabado, April 5. Yan, another day and another house improvement. So, update tayo rito. Yan, bali, wala pa po tayong mga onahan na lamppost para po rito. Iuhuli na lang po namin yan. Tapos bukas araw po ng Linggo, balita ko kay ma'am, may magkakabit po ng smart lock. Bali, dito nakapag-decision siya na final smart lock na lang po. So hindi na yung mga ordinary na lock set. So kumusta yung mga wall-fluted panel installation? Ito na. Ito yung mga wall-fluted panel natin. Yan na. UV board na lang yan, pang huling-huli na. Tapos dito sa bar counter meron na rin. At saka dito sa pag-akyat. Yan, maglalagay pa kami ng konting wall-fluted panel dito. Kasi ang problema nito, wala sa hulog tong pader na to. Mahirap na po habulin to mga Karos. Kasi pag hinabol mo yan, lahat yan. Hahabulin mo lahat yan. Yan na. Yan na. Tapos sila Master Batang, medyo marami pang gagawin din dito. Yan, yung sa wood planks, yan, malapit na natin maikabit. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Yan. Tapos si client, si ma'am, nagpa-additional siya ng single deadbolt. Yan. Dito rin. Yan, meron din dito. Merienda mo na dyan. Nandiyan na si Carol. Yan. Tapos ito yung ating mga 3-in-1 WPC. Itong wall-fluted panel na 3-in-1, yan po ikakabit po natin dito sa wall na yan. Yan, para kahit paano hindi naman po siya plain. Tapos yun nga lang, meron tayong indoor na aircon dito. Hindi naman po makakasagabal yun kasi yung outlet niya nasa labas. Maglalagay po ng breaker yung installer po ng aircon. Yan. Ayan. Tingnan natin yung itsura nito kapag naikabit po mamaya. Yun nga lang, magkukulang na kami ng builder's band o yung no more nail na ginagamit namin. Aside naman sa no more nail, meron tong clip, yung wall clip. Yung nakakalima na po tayo rito. Ayan, isa na lang. Siguro bibili pa tayo ng 3. Ayun yung isa. Ubus na. Break time muna. Break time. Okay. Ako ano? Paborito ko ito. Hindi, yung biscuit. Ah, ito pala. Ito pala yan. Ito. Buttercream. Oo, yan. Yan, sige. May calamansi juice din. Meron dyan? Pas muna, uminom akong buko. Ay, oo nga pala. Nandito naman tayo sa Phase 6. Ayan, good morning kila client owner. Ay, si Kuya Boy. Oh. Good morning po, Kuya Boy. Good morning. Itong project po natin sa Phase 6, halos patapos na tayo rito according sa contract. Ang susunod na dito is yung overall paint. Pero meron pa tayo mga ilan na ituturo dito sa interior na mga aasikasuhin pa po natin. Yung overall paint, syempre kasama po yan. Yung harapan ng bahay, yung grills, bakod. Tapos dito sa pinaka floor area, hindi pa nasabi ni sir kung ipapatiles niya to. Tapos syempre, kasama rin yung pagkokompleto po ng mga ilaw at saka yung mga outlet and switches. Yan, may mga kukompletuhin pa po rito. Tapos ito, maglalagay kami ng ano po dito, yung parang pinaka ventilation niya. Mas maganda po tingnan nyo kapag naikabit. Bilo, good morning. Good morning. Marvin. Good morning. Yeah. Bali, ito, abang lang tayo. Wala kasi tayong TV console dito. Yung abang lang na linya. Donis, good morning. Good morning. Yeah, Richard, good morning. Good morning. Ayan na. Bali, ang kaso natin dito, itong tiles na to, dito kasi yung lutuan hindi ko rin napansin kahapon. So kailangan tanggalin yung 2 pirasong tiles kasi masyado malapit yung abang na outlet.
So medyo mahaba kasi yung cooktop ni sir. Hindi kagaya ng mga binibili lang namin ng square, halos nandito lang yung banda. Para medyo malayo sana yung isang outlet. So nag-base tayo dun sa cooktop ni client, medyo mahaba. Parang maluluto yata tong outlet na inabang namin dito, kaya in-adjust po namin. So dalawang tiles na naman yun na ikabit. Kaya-kaya ng habulin ni Kuya Richard yan. So tatanggalin lang yung mortar niya, adhesive. Ito medyo mahirap lang tanggalin kasi pure adhesive yan. Talagang matigas. Tapos dito yung partition, ito na. Meron tayo isang kwarto rito. Isang kwarto. Tapos overall paint na tayo. Kung matatanong nyo bakit meron pong ano rito, ayan o, yung titawag na parang poste po yan. Bali, yan po yung pinakakanto niya. Kasi kapag pinahalang po natin yan, a-adjust yung bintana, baka hindi na magkasya yung ano rito, yung aircon. So kailangan po kasi magkasya yung aircon dito. Yan, kaya nagkaroon tayo ng nosing dyan. So hindi naman na problema yan kasi yung part ng kama nandito. Kaya wala nang kaso. So automatic talaga magkakaroon ng nosing. Pero pag pinahalang natin yung poste, ma-adjust to, yan, baka hindi na maikabit yung aircon na window type. Yan, bali tatapusin na lang yung tiles nito, plastering. Yan, halos okay na, ikakabit yung mga ilaw. Yan, habang na. Ang wala pa nagagawa sa contract ito. May nagawa na, nakisami. Yan, may mga ilaw na yan, tapos may exhaust na. Pero yung overall nito, yun ang wala pa. Yan, wala pa po tayong water closet, basing, sliding. So yun pa yung kulang. Baka yung gagawa. Tapos dito sa hagdanan, lalagyan lang po ng tiles to. Yan, tiles na lang to, halos okay na. Tapos dito sa second floor, kornisa na lang to. Yan, paikutan lang to ng kornisa, halos okay na. Tapos maglalagay na lang po ng ano rito, open shelves. Yan, open shelves na lang po yan, halos kompleto na po. So yun na lang po ang gagawin dito, halos matatapos na. Tapos pagdating naman dito, waterproofing na lang yan, halos tapos na po. Yan, outlet switches. Yan, hindi muna natin pinalalagay. Pagka may mga top coat na to, halos pwede na po natin lagyan lahat. Mga kornisa na kami rito. Pang-install. Oo, lagyan na. Pakuha ka ng ano, pakakatulong mo dyan. Para malagyan na natin to. Wala akong mahabang rivet. Sige, may dala ako. Yan, bali mamaya papaasikaso na natin yung kornisa. So pwede na rin po sa overall paint yan. Si Kuya Rigor, yung taga-barnis natin ng mga kahoy ng pinto, siya lagi yung nauuna sa unit. Kagaya dun sa ginagawa natin sa Block 9 Lot 40, nandun na siya. Yan, inasikaso niya yung mga kahoy dun. Pag natapos siya dun, pwede na siya lumipat naman dun sa Block 23-29. May project pa tayo dyan sa, sa Phase 4. Yan, meron tayo dyan. Pagkatapos naman, dito naman na siya. Tapos punta dito banda. So ganun lang, tapos gagapangin na yan nila Kuya Dindo lahat. Yan, okay na muna tayo rito. Ayan, nasa Phase 6 pa rin tayo. Dito si Kuya Chris. Good morning po Kuya Chris. Good morning, sir. Yun o. Bonus tayo ngayon, no? Hindi maaraw. Yan na. May payong, nakatrapal. Yung project natin. Rusty, good morning. Kuya Ravel, good morning po. Aba, poste na yan sa harapan. Ayan. Anong tawag sa ganitong bend, kuya? Hindi ko alam, sir. Ay, di ba? Ano yata to? 180? Yung mga ganun yata, yung bend na yan. Nakalimutan ko rin. Yung paki-comment na lang sa mga marunong. Minsan nawawala na rin tayo. Pero importante yan, kuya. Kaya importante na may bend na ganun.
Bilo, good morning. Good morning. Nabati ko na kanina. Bati ulit. Ayun na, si Marvin. So, framing na tayo dito. Yung ceiling framing. Si Kuya Boy naman, electrical na rito. Electrical. May nagtatrabaho po rito. Kuya Doming, good morning po. Sino kasama mo dyan? Sandy. Ano dyan si Kuya Sandy? Kuya Sandy, good morning. Good morning. Yan, bali, pinapalitadahan na po nila yung sukalan na ginawa. So, lagi ko na pinapaliwanag yan. Bakit? Kasama yan sa renovation natin, yung sukalo na yan. So, syempre, for privacy na rin. Tapos, kapag umulan or nagtubig dito, dito lang mapupunta yung tubig nila. Hindi na po tatawid sa ibang part ng unit. Kasi yung extension dito, back to back. Tapos, pag nagkaroon ng floor topping, mas madali po natin maikiklibi yung semento o yung additional concrete. So, ang takbo na ng klibi nito, simula dyan mataas, doon pababa, hanggang doon sa dulo naman, pababa. Nandun yung takbo ng tubig kasi nandun yung floor drain. Maglalagay tayo ng isang ilaw, isang exhaust dito. So, yun lang yung electrical dito, syempre, tsaka switch. Ang mangyayari na lang rito, meron tayong shower, tapos meron din po tayong water closet. 2 bedroom, merong hallway. So itong hallway na to, lalagay tayo ng ilaw sa stairs. Meron tayong pin light dito. Tapos sa gitna ng hallway may pin light. Tapos sa pagitan ng dalawang pintuan, kailangan may ilaw lagi doon, isa. 3 pin light, isang center light, 4 na pin light, isang center light sa magkabilang kwarto naman. Tapos kompleto na yan, may abang yan ng aircon outlet. Tapos yung tungkol naman sa mga additional na saksakan dito, so saka na natin i-discuss. Yan, bali si Kuya Boy, more on ceiling lang muna. Ceiling. Laser. Gumagalaw pala, no, pagka nakakyatan. Kaya pala nandiyan ka. Sige yan, tama-tama, bumaba na tayo. Tapos dito, syempre, isang ilaw lang to. Tapos may mga konti pang mga pagbabago rito na ihahabol natin. Tapos dito banda, may demolition tayo na gagawin. Tapos yung kitchen niya nandun. Tapos dining niya naman nandito. Yan, kaya saka na natin i-discuss yun tungkol sa mga pang-electrical yan. Tsaka dito rin, padali na. Assemble. Pagdating naman dito sa bagong ginagawa natin, yan yung ating tarpaulin, naka-display na, pero kadalasan nandito yan eh. Kaso nga lang, kahit anong klaseng tali na gawin namin para tumibay, nililipad ng hangin pag malakas, kaya dito na lang. Tapos ayun na yung sticker ng construction van. Ano lang po rito, 3 poste lang. So sa gate, tig-isa. Tapos sa pinakakanto may isang poste tayo. So pang perimeter fence lang. Yan. Yan, dito may mali tayo lagi na poste. Kasi medyo mahaba na yung asintada rito. Yan. Poste natin. So kabilaan. So nakagilid lang po yung asinta ng poste. Opya. Tapos dito nakatayo na yung iba. Ayan o. So extension na po natin to. Then ang structural na ito is slab din yung finish. Naka steel decking. Tapos may mga demolition din tayo rito. Ang setup nito, nandito yung pintuan, nandito yung bintana, tapos ito isang habang kusina. Yan, isang haba po siya. Tapos dito na maglalaro yung sink, ref at saka washing machine or cooktop or yung tinatawag na gas range. So depende na lang. Pero yung sa nabanggit ko palang washing machine, tapos dito, dito na po maglalaro yung yung sink, refrigerator at saka yung lutuan. Nandito banda. Tapos dito, madedemolish to. Mau-open to for dining area na lang to. Okay.
Bali mga karos, galing tayo rito sa phase 4. Ayan, tuluyan na po natin na i-turn over yung finished project natin dito. Again, nagpapasalamat ako kila ma'am and family. Yan, maraming salamat po. Ang istorya nitong unit na to, yung regular viewer po natin na laging nanonood dito sa ating YouTube channel, bali namaalam na, so pumanaw na po siya. Pero sinabi niya po sa mga kapatid niya na gusto niya tayo yung gumawa, kaya hinanap po tayo ng mga kapatid. Tapos nung nahanap naman po tayo po yung gumawa ng kanilang unit. Yan, maraming salamat po sa tiwala ng buong family nila. Yan, kita nyo naman kahit row house, meron siyang 2 bedroom, tapos ang ganda ng kinalabasan, di ba? So sa hindi pa nga po pala mga nakakapanood, so ito nga po pala yung ating vlog tungkol po doon. So blinag ko na lang po siya ng gabi para maiba naman, kasi medyo busy po talaga tayo ng umaga hanggang hapon. So isiningit ko na lang ng gabi para kahit papano meron tayong finish project vlog para doon sa 2 bedroom ng bagong project natin na row house. Yan, panoorin nyo po. Sinabi ko po rito yung actual price ng renovation natin. So marami po nagtatanong, so ito pinagbigyan tayo ni client na i-reveal yung price. So, maraming salamat. Okay, let's go. Tara. Mga karaos, ito magtatanghali na, nasa biyahe lang tayo. Meron lang tayong konting bibili na materialis dito sa may bandang Presi. Shoutout nga po pala kay Sir Ricky Cayetano. Yan, God bless sir. Ingat palagi. Medyo traffic. Nandito tayo sa pagawaan ni Kuya Jason, yung gumawa po ng ating wood planks. Medyo sumobra po sa kapal yung wood planks na naibigay sa atin. Pinababawasan ko lang ng 1 cm. Yun o, 1 and 3/4 po ito. Medyo makapal. Naumpisahan na rin ni Kuya Rigor to. May mga preparasyon na, kaya nag-iba na yung kulay. Yan, dito tayo babawas sa ilalim. 1 cm lang. Bili na rin tayo ng mga kornisa para sa project natin dito sa Lumina. So tama-tama, pwesto ni Kuya Jason, andun yung sunhing yung binibilhan natin. Ito, matatapos na sila rito. Pang ano nyo na? Hindi, ayos na. Sige na. Thank you ha. At least nakasikaso ka agad kaysa sa Lunes pa. Jason, maraming salamat po. Mga karaw, sa mga gusto magpagawa, ito yung number ni Kuya Jason. Magawa ng wood planks tsaka pintuan. Kahit anong klaseng solid wood, no? Dito lang po yan. Pwede nyo sadyain dito sa 13. Ayun yung arko. Sa tapat lang ng Sunhing Hardware. Kuya Jason, thank you ha. Salamat. Mura lang po yan kay Kuya Jason. Yan, usap na lang po kaya sa mga gusto magpagawa ng mga wood blocks. Tara. Kakatapos lang natin mananghalian mga ka-row house. Ito after break time. Hindi ako nakabili kanina ng No More Nails sa labas, na nandun tayo kanina sa pagawaan kila Kuya Jason. Yan, kailangan na natin dito sa project natin sa Block 9 Lot 5, dito sa Phase 3.
para matapos natin yung mga wall floated panel. Ang tahimik ng kalsada, walang masyadong tao. Bili lang muna tayo. Bumili na lang tayo ng 6 na sachet. Tingnan natin kung kasya na to or pagkakasyahin na namin. Yung 3-in-1 naman, medyo manipis yung kaya hindi na kailangan ng marami nito. 100 isa. Ito na nga pala yung mga wood planks. Yan, binawasan natin siya kasi yung sa railing natin. Yan, baka sumayad na po siya dito. Para pagka pininturahan pa nung ating pintor. So lahat mapipinturahan niya. Sumobra sila kay Jason sa sukat. Pinabawasan natin. Yun oh, may naikakabit na pala si Master Jojo dito. Jo, kaya na kaya tong 6? Ang liliit nito eh. 6 na sachet, tingnan mo. Kaya na yan, no? Yung pagkakasyahin na natin yan. Ito kasi, hindi naman po kasing kapal nung sa baba. Ayan, manipis lang po siya. Kaya kahit konti na lang. Yung paglalagay lang naman po ng no more nails, hindi naman po talaga yun yung fixing materials nitong wall floated panel. Ginagamitan pa rin po namin siya ng ganito. Wall clip. Yan. O, diba? Ito nga pala, sinuggest ko na lang kay client, pero wala na to sa contract. Ayun o, sana magustuhan ni ma'am. So, medyo off ko kasi yung area na to kung plain lang sa pintura. Mas maganda, meron pa rin po nito. Mukhang uulan pa yata ah. Kanina pa ganito yung weather. Medyo mainit kanina. Tapos biglang makulimlim naman. Gandang hapon, kuya. Very good. Bilang ama niya. Bilang totoong ama niya. Eh si Louie. Louie, good afternoon. Yan na. Nakadrop ba yan, Louie? Ayan, nakadrop. Alas makukumpleto na ni Louie to. Yan. Yan ang disenyo. Yan na rin po yung ginamit natin sa floor area. Yan na. Ayos. Bukas water closet. Tapos yung cornisa. Okay, final update na tayo. Nandito tayo sa phase 1. Yung kamustahin natin yung project natin dito. Malapit na rin po natin ito matapos. Magandang hapon kay Kuya Philip. Good afternoon po. Good afternoon po. Saka kay Master Dindo. Good afternoon. So ano na nagagawa natin dito? Bali, pinturado na yung mga pader dito sa harapan ng bahay. Tapos ang unang ginawa, syempre sa retouching, sa paint retouching, nauuna talaga yung ceiling. Kung may pipinturahan sa ceiling, una yan, then pababa sa wall. Bonus na lang kung hindi madudumihan yung ating mga floor tiles. Pero yung floor tiles naman na ginamit dito, madaling linisin. Yan, pinturado pa lang po ng epoxy. Hindi muna natin pinipinturahan ng may kulay. Gawa ng i-retouch lang uli natin. Gawa ng may mga nililiha pa. Yung kamustahin natin itong loob. Yung ginamit nga pala natin kisame dito mga karos, ang usapan lang namin dito is sa Pisum board. Yan, Pisum board. So dito nga po pala sa left side wall, nakikita natin na meron siyang design. Shoutout dito kay Kuya. Doon ka, baka mamaya mapinturahan ka rito. Biglang pumapasok yung bata. So ayan, nagkaroon po siya ng wall accent design dito. Simple lang yung ginawa namin dito. Naglagay kami ng mga masking tape. Tapos naglagay po kami ng mga yan, design square para kahit pa paano magkaroon lang po ng accent tong pader dito banda. Kasi medyo patay yung niya eh, patay yung area niya. So magkaroon lang ng wall accent. Then naka-cover sa text to. And then ang kulay na ginamit namin dito is sa seal gray. Tapos yung nakikita niyang puti na yan, pipinturahan pa ng seal gray yan lahat. Ayan, parang highlights lang yung shading nito. Ayan, medyo lumilinis naman na rito. More on installation na lang. Konti-konti na lang. Feeling ko curtain lang po yung ipapakabit ni client dito, pero mas babagay sana kung Korean lines. Yan.
Tapos yung lining niya sa taas, ang ginamit po rito ay sa tin shop gray. Yan, bali ikakat na lang po yan, pati rito sa baba. So kahit naman pa paano, nagkaroon ng konting design yung bahay. Sa mga nagtatanong nga po pala, ang unang plano nito, dapat yung toilet and bathroom na yan, wala na po sana yan dyan para maluwag na dito. Ililipat po sana doon banda sa gilid. So para pagka pasok natin dito sa perspective, makikita po kagad natin yung kusina. Tapos may konting bar counter. Ang naging problema lang ng konti rito is yung budget. Siyempre si client pa rin po yung masusunod. Dito nga po pala kasi sa ano natin na to, sa renovation natin na to, hindi naman natin pwedeng ipilit na yung gusto natin. Ang gawin ni client, siyempre kung ano lang po yung abutin ng budget nila, hanggang doon lang po tayo. Bali, ito rin, hindi sa Pising board ceiling din. So, common yung kilalang Hardiplex or Sierra board. So, dito wala na tayong accent kasi kwarto naman to. Maliit lang yung mga dimension dito sa kwarto. Kahit wala na tayong accent dito. So, ito lang. Bali, papatayin na natin yung underlining na kulay puti. So, yan po yung pinagtanggalan ng masking tape. Tapos, isa-isahin na pong pipinturahan yan. So sa madaling salita, hindi natin makikita yung bawat edge or gap nung Versatex natin. Yung alay finish. Yung pagkaka-square niya. May mga ibang gamit na rito para sa pailaw. Ayan na, kinabera na lang po natin. Tapos dito may mga retouching pa sila master batang dito. Yan, pati ito sa sliding, then sa screen door yan may mga retouching. Tapos ipapakabit na lang po natin tong range hood. Yan banda dito. Yan, konti na lang. Matatapos na natin ito. Tapos hindi naman po mahirap linisin to kasi glossy tiles. Dito na kami yung boss. Basta na kami rito. Sige. Yan na, pupunta pala sila Kuya Philip dito dun sa phase 3. Yan, gawa ng yung kama dun sa Block 9 Lot 5, iaakit na po nila. Pagtutulong-tulungan na po nila. Okay, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Sabado. Tapos mamaya payroll po tayo. Yan, pinapatuyo lang po ni Kuya Dindo to. Tapos papatungan niya na po ng pintura itong banda. Yan na. Na-apply na ni Kuya Dindo. Bali yung pinturang ginamit natin dito is Seal Gray. Yan, by Davis. Tapos Kuya, pagka natuyo siya, ano na, emulsion. Yan, emulsion. Para mas makintab. Wall-fluted panel na lang po ito. Halos kompleto na tayo sa design. Tapos kapag naikabit yung mga pinto, yan, ganun din. Doon sa kulay po ng wall-fluted panel, pwede po tayong gumamit ng ng kakulay po ng pintuan. Kasi sa mga barnis, ganito talaga yung ano namin, yung application. Talagang natural. Yan, natural look ng kahoy. Pwede tayong gumamit dito or pwede naman pwede tayong gumamit dito ng kakulay ng kahoy, pero para sa akin, mas better. Gamit tayo ng wall-fluted panel na kulay gray. Yan, para kahit pa paano may blended. Yun na. Hindi, ano na yan? Bubuhin mo na. Bubuhin mo na yan, pababa. Yan lang po yung sa taas. Ang laki ng kama ni ma'am. Bali, buti na lang may pintuan kami doon sa likod. Teka, hintayin nyo si Kuya Philip para maging apat kayo. Hintayin nyo muna. Yan. Okay. Tapos meron pa, ito, headboard. Yung internet, yung internet.
Ayan, nakikita na po yung ganda, no? Kaya mo ba? Pwede? Di ba? Ayun, no? Kita na yung ganda. Ayos. Oo. Ang ganda ng headboard ni Pam, oh. Nung kama ni Ma'am, ang ganda. Hindi pa natin nakikita sa baba ito. Ganda pa. Ayan. Yan, kami na po daw ang mag-a-assemble nito. Ayan. Ayan na yung pinakahuli. Ayan. Okay na pare. Yan naman yung parang pinaka sa tawag dito, pinaka sa paa. Pinaka footboard. May kama pa, may ano pa yan? May kama pa, kuya. Konti na lang, konting tiis na lang. Yan ba? Oh, haba. Yan. Mukhang kulang yata ng isa, no, Jo? Okay, napos po kami ng isa. Ayun, no? Pero 10 piraso na ba to? 10 piraso na? Pero kulang pa ng isa. Oh. Sige, pagka ano, dagdagan natin ng isa. Baka mas maganda. No, kulang ng isa. Hindi ko masyado kasing sinukat to eh. Yan, malaki. No? Ayun naman pala, may space pa na maghihiwalay dun sa pinto. Kinabit ka agad nila yung center light. Yan, kapag malinis na yung kisame, pakakabit natin yung strip light. Wow! Ganda. Hindi na tayo gumamit ng ano rito, yung mga malalapad na pang center light kasi mababa na nga yung kisame. So yun hawak ni Master Jojo, yung doon naman sa ceiling para sa taas. Yun. Yeah. Yan yung center light. Nakompleto na tayo sa pailaw dito. Okay, tara.